Kung hindi kayo mapag-obserba at mabusisi sa mga small details, talagang malilito kayo or maililigaw kayo ng mga taong magagaling mag-exaggerate ng isang issue. Lalo na kung ang mga ito ay magaling manira ng tao. Bago ko i-play yung mga videos na kumakalat at yung mga salita na nabibitawan doon sa mga videos na ito, tingnan muna natin ang difference ng nagbigay versus nagpadala. Pag ang isang tao ay nagsabing nagbigay ako ng 100K para sa pag-aaral ng mga bata, does it mean na ipadala na ba ito? Pwede mo bang sabihin na naibigay o nagbigay ka ng 100K para sa pag-aaral ng mga bata pero hindi pa ito na ipapadala? Yes, kasi naibigay means something has been committed, allocated, or handed over, but it does not automatically mean it has been naipadala na. Here is a quick breakdown of the difference. Naibigay means committed or given. The approval is secured, the funds or items are allocated, or the initial handover internally has occurred. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagsabing naibigay o nagbigay ako para sa pag-aaral ng mga bata, ibig sabihin nung tao ay nakapag-commit na siya para doon sa pag-aaral ng mga bata. Hindi ibig sabihin na ito ay naipadala na. So, ang ibig sabihin ng naibigay ay mayroon ng pondo para doon sa pag-aaral ng mga bata sa loob ng 5 taon. So, it does not automatically mean na naipadala na. So, ano ang magiging basihan natin dito sa issue na ito na 500? Papaano natin masasabing nagbigay or naibigay? Ano ang pwede nating panghawakan dito? Doon sa video ni Tekram na kung saan nagkausap si Tekram at si Marlene patungkol doon sa 500K nga na pondo na para ilalaan doon sa Promised Land para sa mga bata. Pwede ba nating panghawakan yon na si Marlene ay naglaan na ng pondo para sa pag-aaral ng mga bata? Yes, kasi parang katulad yan ng isang contract. Ang contract ba ay palaging written? Hindi. Pwedeng ang contract ay maging verbal. So, ganun din sa kasong 500K na narinig lamang natin sa bibig ni Marlene na mayroon nang pondo para sa pag-aaral ng mga bata for 5 years na nakalaan para sa Promised Land. Ngayon, naibigay na ito pero hindi pa napadala. Maaring malito yung iba sa sinabi ko. Naibigay na ito pero hindi pa naipadala. Bigyan ko muna kayo ng isa pang example bago tayo pumunta doon sa issue na 500K ni Marlene. Halimbawa, mayroon kang kaibigan na sinabi mo, sige, pili ka na dyan ng bag na gusto mo. Wag lang itong bag na ito. Kasi naibigay ko na yan kay Maria. Kaso ayaw niyang ipadala sa courier at gusto niya magkita muna kami at iabot ko sa kanya ng personal itong bag na ito. So, ibig sabihin, nasa possession niya pa yung bag. Pero committed na siya na yung bag na yon ay naibigay na niya kay Maria. Nagigets niyo na ba? So, let's continue. Bakit naibigay? Dahil ito ay isang pledge ni Marlene kay Tekram para sa mga bata na nasa Promised Land. Ibig sabihin, may pondo nang inilaan si Marlene para sa mga bata sa Promised Land. Bakit hindi pa naipadala? Dahil si Tekram at si Marlene ay may agreement na pag-uwi na lang ni Marlene, iabot ito ng personal. So, ibig sabihin, si Marlene ay nag-commit na. This, the initial handover, so has occurred. Kasi nga, nag-usap na. So, ito yung sinasabing internally, nag-usap si Tekram at si Marlene. So, sila ang mga taong involved. Sila ang nagkaunawaan pagdating sa 500 kung papaano ito makakarating sa Promised Land. Ang sabi ni Tekram doon sa LS niya, sinabi niya kay Marlene na ibigay na lang ang 500 pag-uwi ni Marlene.
So it means meron na silang pagkakaunawaan. So yun yung initial handover kasi ibig sabihin mayroon na silang agreement, mayroon na silang pag-uusap. So tayo na mga nakikinig, ina-assume lang natin na iyon ay naibigay na dahil kung mayroon ng pondo na sinasabi si Marlene para doon sa Promised Land. So technically, naibigay na, nagbigay na. Dahil iyon yung pledge na narinig natin doon sa video ni Tekram nung nag-usap si Marlene at si Tekram. Yun nga lang, hindi pa naipadala. Kasi nga si Tekram na rin ang nag-suggest na sa pag-uwi na lang ni Marlene, iabot ito ng personal. At consistent yung mga nababasa ko sa comment section at pati doon sa paliwanag ni Marlene at base din doon sa mga video na narinig ko na si Marlene ay nag-pledge. So ibig sabihin may pondo na siya para sa mga bata pero hindi pa ito na ipapadala. Gayon pa man nagpapadala na talaga si Marlene sa Promised Land. At ipapakita ko nga sa inyo yung ilang resibo at hindi ko na ipapakita lahat at tinakpan ko na yung mga details. Pero yung name at yung amount ay makikita ninyo. Yan ay mga resibo na nakarating sa akin. So, pinakita ko lang sa inyo yung dalawa. Hindi ko na ipapakita lahat. At tinakpan ko na rin yung mga sensitive details dito sa resibo na ito. So, makikita nyo lang dyan yung amount, yung pangalan ng nagpadala at yung pangalan ng pinadalhan. So, yung isang resibo ay nakapangalan kay Ramil at yung isang resibo ay nakapangalan kay Tech Janet. Hindi ko na isinama yung iba dahil gusto ko lang maipakita sa inyo na talagang nagpapadala si Marlene. So, we assumed na talagang mayroon siyang pondo para sa mga bata sa Promised Land. Yun nga lang, si Tekram na ang tumanggi na ipadala yung pera dahil gusto niya na personal itong iabot. Now, pakinggan ninyo kung ano ang kumakalat na issue. Si Marlene hindi siya nag-confirm na naipadala. Ang sinabi niya, nagbigay. Pero ang kumakalat na issue, ang sabi daw ni Marlene at sabi raw ni Mamshi, naipadala na. Pinakinggan ko yung video, wala silang sinabi na naipadala. Ganun din sa mga LS ko, wala akong nakita na sinabi ni Marlene na naipadala na. Pero ang issue nila, ang sinasabi nila, nasabi raw na naipadala na. Pakinggan natin itong video ni Kuya Boyet lately at dito ipliniri niya yung video ni Tekram. Para magbigay ng reaksyon dito kay 500k. Bigyan natin ng reaksyon tong 500k to at naging issue to kung bakit ichinismis na ni Mamsi na meron ng 500k na pinadala itong kanya. Pakinggan ninyo at maging observant kayo dahil ang mga kumakalat na salita ay pinadala, nagpadala, ipinadala. Yung big sponsor na binibuild up niya. Ibig sabihin kasi sa tingin ko, sa tingin ko, kaya ginagawa ito ni Mamsi para sa ganoon, makita ng tao itong big time na sponsor na nagpadala ng 500k binabanatan ni MJ. Yan ang pinakakuha ko. Palalabas nga naman na medyo masama sa MJ dahil ang laki na itutulong ng big sponsor na to Kaya, kung sa kani-kanino sinasabi sa SOCMED na ito daw ay nagpadala ng 500k, ang laki nga naman yung kayamanan na sa atin yun, lalo sa ating mahihirap. Sobrang dami ng matutulungan. Ang kaso lang, kung ito ay napadala na o hindi. So, dito may video dito si si Katekram tsaka si Tech Jun na sila mismo magsasabi kung ito ba ay napadala na o hindi. Dahil nga ang purpose talaga ni Ma'am Sirito i-build up etong sponsor niya na si Martin. Gusto niya makita ng mga tao, eto ay nakakatulong kay Tekram. Kita niyo naman, 500,000. Saan ka makakuha ng 500,000 sa panahon na ngayon? Diba? Ipapadala. At pinadala na raw. Ayun ang hindi natin maintindihan. Bakit? Na ipinamalita at kinontent pa ni Ma'am C ang 500,000 na hindi pa dumarating. Na sinasabi niya, ito daw ay big sponsor at dumating na sa Promised Land. Ayan, ibig sabihin, kay Tekram. So, itong mismong video na to, galing kay MJ, para naman makita niyo yung buong detalye.
punta tayo kay MJ, panoorin natin. Pero ito, tayo, magbibigay tayo ng reaksyon tungkol dito na kung bakit, kung anong dahilan, kung bakit nga ganito ang ginawa ni Ma'am Sing kasinungalingan. Wait lang. Nabasa ko si Tita Marilyn, parang kumakalat kasi na yung 500,000 daw, parang sinasabi, parang may kumakalat na napadala ni Tita Marilyn yung 500,000. Na wala pa pong naipadala sa amin si Tita Marilyn ng 500,000 para po sa Promised Land. So, ayan, Ang tanong, sino ang nagsabi or nag-question kay Tekram na napadala na or na natanggap na nila Tekram ang 500K? Dahil ang salitang nakarating kay Tekram, naipadala na ang 500K. Ang tanong, sino ang naka-misinterpret at in-exaggerate ang salitang nagbigay? Dahil katulad nga ng pinaliwanag ko sa simula, pwedeng nagbigay or naibigay. It means something has been committed, allocated, or handed over. But it does not automatically mean naipadala na. Todo paliwanag si Tekram patungkol doon sa kumakalat na chismis na napadala na. Kaya nagpaliwanag si Tekram dahil may nag-question doon sa 500K kung ito ba ay naipadala na. Pag ganito ng ganito ang mangyayari sa Tekram community, talagang masisira si Tekram at ang community. Okay, tuloy natin at ganun pa man. Wala tayong maririnig sa video na ipapakita ko na sinabing napadala na. Ang sinabi ni Boyet, dito naipadala na. Barberong kwento ni Kuya Boyet, naipadala, nagpadala, ipinadala. mga katekram, ang linaw. Si Tekram mismo ang nagsabi na hindi pa. Tama naman yung sinabi at pinaliwanag ni Tekram na hindi pa na ipapadala o hindi pa nila natatanggap. Bakit? Dahil ang usapan ni Marlin at ni Tekram, bibigay ang 500K pag uwi na ni Marlin. Dahil iyon ang gusto ni Tekram. Gusto niya personal. Pakinggan natin si Tekram. For clarification, yung kumakalat po na naibigay na po, napadala na po sa amin yung pagmamahal ni Tita Marilyn na 500,000. Wala pong katotohanan. Wala pa pong napadala sa amin. Ang sabi ko nga kasi kay Tita Marilyn, mga katekram, gusto ko Tita Marilyn, pag dumating na lang po kayo, doon na lang. Mas maganda, personal. Kaya yan, kay Tita Marilyn, maraming salamat po sa pagmamahal sa mga bata. So, malinaw, may pondo na si Marlin, kaya nga lang ayaw ni Tekram na ipadala yon. Gusto niya pag uwi ni Marlin para personal. So, ang tanong, sino ang nagbigay ng maling information kay Tekram patungkol doon sa 500K na wala namang sinasabi si Mamshi at si Marilyn na ito ay naipadala na. Ang sinabi nila, naibigay or nagbigay. At uulitin kong muli, naibigay means something has been committed, allocated, or handed over. But it does not automatically mean naipadala na. At mukhang sa kampo ata ni MJ, kumakalat ang chismis na naipadala na ang 500K. So ang tanong, sino talaga ang gumagawa ng kaguluhan sa Tekram community? Kung malinaw naman na ayaw ipadala ni Tekram yung 500K, bagkus pag nagkita na sila na maiabot ng personal. At ito pa ang isang hindi nila naiintindihan doon sa salitang Educational Trust Fund. Ito ang pondo na ibinigay o inilaan ni Marlin sa Promised Land na tinutukoy nila. Na ginawa ng malaking issue ni Japina na na-involve pa si Kuya Poren na nakapagsalita pa si Tekram. Hindi nila naiintindihan na ito ay ibinigay. Educational Trust Fund para sa Promised Land. Nabanggit ni Marlin doon sa LS nung pinakyat ko siya na supposed to be ito ay para kay Clark lang. Pero dahil nakikita niya nga na yung ibang bata ay kikitaan niya ng kabaitan kaya isinama niya na doon sa 500 na yon. At marahil hindi naiintindihan ng iba itong Educational Trust Fund na binabanggit ni Marlin na marahil iyan ang
binigay na advice sa kanya ng mga advisor niya. Kasi nga, pag sinabi nating educational trust fund, at least alam natin na maa-allocate yan ng maayos sa mga bata. At least ma-secure na yung education ng mga bata. Pero ang ginawa ni Japina, ipinakalat siguro niya, ginawa ng chismis na ito ay naipadala na. Kaya nga, ang nakarating kay Tekram na ang kumakalat daw na chismis ay naipadala na. And as far as I know, wala akong nababasa sa mga comments na ito ay naipadala na. Pero ang nakarating kay Tekram na kumakalat daw na chismis ay naipadala na yung 500k. Kaya nga, inilinaw ni Tekram, which is wala namang ganong chismis. At kitang-kita natin kung papaano na manipulate ni Japina, si Tekporen, si Tekram, at kung papaano nakarating sa kanila ang salitang ipinadala na, gayong wala namang ganong salita na sinabi si Marlene o si Ma'am Shi. Marlene na patay gutom, 500k nagbibigay ng tulong sa Promised Land, tapos sasabihin mo, patay gutom? Hello! Malinaw ang sinabi ni Ma'am Shi, nagbibigay ng tulong. Which is talaga namang nagbibigay ng tulong si Marlene. At yung 500k ay hindi naman niya sinabing naipadala. Yung 500k is an educational trust fund. Paano niya balakurain si Tita Marlene na isa sa mga big sponsor ng Tekram na nagbigay ng 500k sa Promised Land? Narinig niyo na ba kung paano? Again, ang sinabi ni Ma'am Shi ay nagbigay ng 500k, which is tama naman. Kasi nga, yung 500k is an educational trust fund para sa mga bata na ibinigay ni Marlene pero hindi pa ito na ipapadala dahil gusto nga ni Tekram na pag-uwi na lang ni Marlene, iabot ito ng personal. So kaya Kuya Boyet, next time, iintindihin ang bawat salitang binibitawan ng mga pinapakinggan mo at nire-reactionan dahil nagiging fake news ka. So I hope malinaw na sa ating lahat na hindi ibig sabihin ng naibigay ay naipadala na. Because naibigay means something has been committed, allocated, or handed over. But it does not automatically mean naipadala na. At maging matalino, pero hindi naman kinakailangang maging sobrang talino. Maging mabusisi lang kayo sa mga bagay-bagay kahit na ito ay maliliit na detalye. At mas sigit sa lahat, yung maging mapagmatsyag nang hindi kayo na liligaw or namamanipulate ng mga taong manipulative. This is Ecclesiastico. Thank you for listening. Take care and God bless.